Isa sa malaking problema ng Metro Manila ang toneladang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig lalo na tuwing tag-ulan. Ngayon, plano ng pamahalaan na gawing mapagkukunan ng enerhiya ang basura sa pamamagitan ng Waste to Energy Program. Nasa 400 megawatts ang inaasahang kapasidad para sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Gagawing kuryente ang nakokolektang basura at mababawasan ang basurang dinadala sa landfill. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 500 proponents mula sa iba't ibang lungsod ang nagsumite ng aplikasyon para sa programa. May ilang bentahe rin anya ang waste to energy bilang alternatibong source ng kuryente. Pwede siyang base load. Hindi siya parang solar na pag may araw lang. Pero it can constantly supply energy 24 hours a day. Sa Metro Manila, tinatiyang 9,000 metriko tonelada ng basura ang nalilikha kada araw kung saan kaya nitong makapag-generate ng nasa 200 megawatts ng kuryente sa pamamagitan ng waste to energy. Ang bawat pasilidad ay dapat makapag-comply sa mga environmental laws at standards, pati rin sa mga permitting requirements. The Climate Change Commission, DNR, will constantly be on monitoring the facilities. At the same time, ang bago pa nila ipatayo, DOST will come in to make sure that the facility is compliant, and DOE in the terms of reference or in the contract will specify also ano lang yung allowable or hindi yung maximum na allowable for their emissions or any requirements that we have. Sa Oktubre, target ng DOE na magsagawa ng auction para sa mga developers na naisumali sa waste to energy. Ang mga mananalo sa auction o bidding ay inaasahang matatapos ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad bago matapos ang 2028 at inaasahan naman na magsisimula itong maghatid ng kuryente sa huling quarter ng 2029. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.